isa sa napaka-poging beginner-friendly na naked bike, KTM Duke 390. May latest version na siya ngayon, netizens, at kung dati maganda na, mas pinaganda pa. Silipin natin ngayong araw. Tara! So yun na nga, netizens, ang isa sa mga inaay natin as a beginner talaga is itong Duke 390. Pero nakakagulat kasi talagang mas naging aggressive pa yung datingan niya at mas in-enhance pa nila para mas maging sulit para sa presyo niya. Pagdating sa mukha, netizens, kitang-kita agad yung aggressive look niya. Para mukha siya ng dragon. Meron tayong LED na ilaw sa unahan. Napakaganda rin yung kanyang mga side mirrors, parang aftermarket na. Tapos yung linya niya, kitang-kita mo talaga na parang aggressive siya mula sa gilid papunta dun sa front. And syempre, yung kanyang out ng kulay na orange na pagkita mo pa lang, alam mong KTM na talaga. Isa rin sa mga nagustuhan ko dito is yung chassis niya. Kitang-kita na nakalabas na kulay orange na merong frame, steel trellis, main frame with aluminum subframe. Tapos yung mga mugs niya, napaka-vibrant din ng pagka-orange. Parang pongkan na pongkan yung datingan. Tapos ang combination niya is yung black na kulay naman ng kanyang fender sa unahan, pati na rin ang suspension na naka 43mm WP Apex na upside down telescopic fork na. Adjustable din pala yung compression at rebound nito Habang sa rear suspension naman niya, talaga nakakapukaw atensyon yung kanyang WP Apex na naka-separate piston shock absorber na adjustable din yung rebound at preload. So, may adjust mo talaga siya depende sa weight mo as a driver. Tsaka syempre kung mag-aangkas ka for maximum comfort. And pwede mo rin i-adjust na mas stiff for cornering and banking. Sa front brake ay naka 320mm disc tayo na naka 4 piston caliper. At sa rear naman ay naka 240mm na disc brake tayo with 1 piston floating caliper. At syempre, naka-ABS na rin siya, which is Bosch 9.1 MP dual channel ABS na merong pang cornering na ABS at merong super moto mode. So, 2 modes yung kanyang ABS. Ang galing, di ba? Pagdating naman sa engine, netizens, ay meron tayong single cylinder na 4-stroke, liquid cooled at 398.7cc to be exact. Kaya walang question, pwede talaga to sa expressway that can produce a maximum output of 44.2 HP and a max torque naman na 39 Nm. So, very torquey din po talaga ang motorsiklo na to. At hindi ka pa pag-iiwanan kung sakali man nasasabay ka sa facing na iba mong tropa na naka-big bike. Pero naman itong compression ratio na 12:1 at ang maganda sa fuel system niya ay naka-ride-by-wire na rin tayo dito. Na to be exact ay Boss EMS with RBW. 6-speed manual transmission po ang motorsiklo na to kaya hindi ka mabibitin dahil meron siyang PASC anti-hopping clutch para hindi ka ma-overwhelm na sa unang bitaw mo ay parang tumatalon. Very safe pa rin siya for beginners. Pagdating naman sa seat height, netizens, ay medyo alanganin ng 5'4" in height na kagaya ko. Siguro at least 5'9" yung makaka-flat foot sa motorsiklo na to dahil 830mm yung seat height niya. Pero sa weight ay napakagaan lang nito dahil 149 kilograms lang po ito na isa sa mga selling point niya. Kaya nasabi siyang good for beginners na big bike. Pwede mo naman pabawasan yung kanyang taas kapag in-adjust natin yung kanyang suspension. And syempre, kung siguro mabawasan pa ng konti yung cushioning ng seat niya. We also have a very high ground clearance sa 185mm. Kaya pwedeng-pwede ito sa kahit anong road. At kung mariligaw ka man sa mga somehow off-road experiences, let's say mga light na tawid sa ilog, ay kayang-kaya ng motorsiklo na to dahil sa taas ng ground clearance niya. Napakalaki rin po ng kanyang tangke na isa rin sa agaw pansin dahil sa ganda ng shape, which is 13.4 liters in capacity. TFT na rin po yung kanyang display na 5-inch at napakaganda kahit na malakas ang sinag ng araw at tatapatan to sa tanghaling tapat. Pwede mo na rin to i-connect sa iyong smartphone para ma-monitor mo doon kung sakali man na may messages ka and all that other stuff na importante kapag bumabiyahe. May mga riders aids na rin to kagaya ng traction control system para hindi tayo mag-slide kapag dumulas yung likod na gulong mo. Papabagalin niya para mag-synchronize sa unahan at di ka tuluyang mag-semplang. May mga ride-in modes din niya kagaya ng rain and street. So kapag ka umuulan, pwede mo siyang i-rain mode para mas sensitive siya sa slippery road ng kalsada dahil basa sa patak ng ulan. May launch control din pala tong motorsiklo na to, netizens. Kaya kung sa mga naghahanap ng magandang arangkada, parang astig na astig at kumakarera, pwede mo siyang i-activate at meron din siyang navigation na built-in dun sa kanyang display. Sa lighting naman, full LED na yung kanyang headlight na nakikita ninyo at pati na rin yung kanyang tail light na merong distinctive design na talagang alam mo agad na Duke, makita mo pa lang sa malayo or kahit nasa unahan mo siya. So 2025 model na to
itong Duke na nakita natin dito sa Inside Racing netizens. Kasi yung previous model niya na earlier version ay mas mababa or mas affordable dahil 289,000 pesos lang yan. Pero itong latest na nare-review natin ngayon ay may presyo ng 318,000 pesos. I think ay naka-promo sila ngayon that you can get it for 309,000 pesos. So visit nyo na lang sa nearest KTM dealership nearby sa inyo para ma-confirm ninyo kung ano yung price sa lugar ninyo. Average fuel consumption pala nito, netizens, ay approximately 28.9 kilometers per liter na good na for a big bike at its displacement. At sa real world data naman, ayon sa mga riders na users nito, ay kaya nitong mag-range ng around 25.6 to 31.25 kilometers per liter. Ayon sa mga totoong users nito na mga nakabili na. Isa rin sa nag-agaw pansin sa akin sa kanya, netizens, is yung kanyang orange na seat for the driver. At pwede ka pa rin mag-angkas dahil meron pa rin siyang space for a pillion ride. Pero ngayon lang ako nakakita ng orange na seat sa isang motorsiklo, kaya nakaagaw talaga ng attention ko. Napakaganda rin ng pagka-matte orange nito, netizens. Kaya talagang premium siya pagka nakita mo sa personal. Meron din siyang kill switch sa may kanan na button and syempre yung ating electric start. Habang sa kaliwa naman ay may built-in na siya na hazard button. At saka dun mo rin mako-configure yung mga navigation mo sa kanya para ma-configure mo yung nasa TFT display mo. At the same time, yung turn signals, pati busina. Napakaganda rin ang handle grip niya with some balancer sa dulo at naka-black trims naman yung kanyang mga brake levers and clutch lever. Pati yung kanyang fuel cap ay naka-black trims na din po. Yung mga turn signals niya, netizens, nasa unahan na parang halos nagpalitaw palalo. Yung iba parang tingin dito cobre. Yung style ng mukha niya ang ganda kasi may dalawa pa siyang parang pisngi or patilya dito sa may bandang gilid, dun sa may headlight niya. Kaya talagang isa to sa mga futuristic na design ng motorsiklo na unang nakita ko Tapos nagkaroon pa ng 2025 version. Kaya talagang nag-agaw attention sa mga netizens natin dyan. So dekadena siya with half na chain cover or kalahati lang. At dun mo rin makikita sa gilid niya yung underbelly na exhaust niya na napakalinis tignan dahil very seamless yung design at walang nakalitaw na exhaust pero lalo pa rin nagpamamahalin tignan sa kanya, di ba? Meron din tayong dalawang grab bar for our pillion ride na super sturdy tignan at parang may sungay lang siya dun sa gilid. Pagdating naman sa decals ay meron lang tayong Duke na nakasulat dun sa may gilid ng kanyang tangke na nakakaiba din yung shape. 390 sa may bandang ibaba nun at saka some other black stickers. At yan ang netizens, ang KTM Duke 390. Para sa inyo, mas pogi ba tong 2025 version compared dun sa previous version? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Ano pa kaya mga ibang motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Visit nyo naman kami sa aming Nedi shop na located sa Santa Rosa, Laguna. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.